Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, isa sa mga pinakamatatag na team kung ang pag-uusapan natin sa kanilang samahan pagdating sa PVL. Sila nga ang madalas na nagcha-champion pagdating sa kanilang mga nagiging laban. Maraming mga sumubok na mga ibang team na malalakas rin para mapataob nga nila ang Creamline, ngunit hindi ito nangyayari. Maraming nagtataka na kahit sobrang lakas naman ng ibang team ay hindi nila matibag-tibag ang Creamline. Marami na rin mga umalis na star players ng Creamline Cool Smashers, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin na matatag ang kanilang team at isa pa rin sila sa masasabi natin na pinakamalakas dahil wala pa nga silang talo. Ano-ano kaya ang mga naging sikreto ng Creamline Cool Smashers dahil sa kanilang mga nagiging kalaban ay halos may pagkakataon naman sana na mapapataob nila ang Creamline, ngunit bandang duluhan nga ng laban, Creamline pa rin ang nagwawagi. Aalamin natin ang buong katotohanan kung ano ba ang lakas ng Creamline at bakit kahit sabihin natin na sobrang dami na rin mga star players na umalis, hanggang sa kasalukuyan ay malakas pa rin sila. Alamin natin ang kanilang mga sikreto, kaya panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Sa dami ng nakalaban ng Creamline Cool Smashers sa second All-Filipino Conference ay halos na straight set nila ito. Ngunit may sumubok nga sa kanila na isang team na malakas rin, ang Choco Mucho, kung saan sa kauna-unahan pagkakataon ay nagkaroon nga sila ng isang set na panalo rin kontra sa Creamline. Isa nga sila sa team na nakabasag rin sa record ng Creamline Cool Smashers, kung saan hindi na nga lahat ng nakakalaban ng Creamline ay straight set dahil nagkaroon pa naman ang Choco Mucho ng isang panalo. Gayunpaman, kahit sabihin natin na pumalag dito ang superstar na si Cici Rondina kasama ang kanyang buong kupunan, ay hindi pa rin ito naging sapat at hirap nga sila na manalo sa Creamline kahit sabihin natin na nakaisang set sila. Pero kung tutuusin, halos karamihan ng mga manlalaro sa Choco Mucho ay matatangkad. Kung baga, mas lamang nga sila sa height kung ikukumpara natin sa Creamline Cool Smashers. Gayunpaman, kahit sabihin natin na karamihan na sinasabi nila height is might, ay hindi pa rin nagtagumpay ang Choco Mucho na manalo kontra sa Creamline. At meron naman isang bumasag pa sa record ng Creamline Cool Smashers, walang iba kundi ang Zeus Coffee, kung saan nga ay muntika na nilang matalo ang Creamline Cool Smashers at inabot pa nga ito sa 5th set. First set ay nakuha nga ng Creamline Cool Smashers ang panalo sa score na 25-22. At sa second set naman ay nanalo ang Zeus Coffee sa score na 30-28. At dahil nabigyan nga ng Creamline Cool Smashers ng kumpiyansa ang Zeus Coffee, tuluyan na ngang pumalag ang nasabi nating Thundervells. Ngunit sa third set ay nakuha naman ng Creamline sa score na 26-24, pero dikitan lang ang kanilang scores. At pagdating nga sa fourth set ay medyo nahirapan nga dito ang Creamline, kung kaya nga medyo natambakan nga sila sa score na 17-25. Nakakagulat to dahil 17 lang nakuha ng CCS. Gayunpaman, pagdating sa 5th set na laban ay napagtagumpayan pa rin ito ng Creamline Cool Smashers sa score na 15-13. Gayunpaman, kahit sabihin natin na pumalag ang Zeus Coffee, hindi pa rin sila umubra sa mga star players ng nasabi nating Creamline Cool Smashers. Si Risa man dapat nga na isang bench ay nagkaroon ng score na 2 points, samantalang ang ating napakagaling na si Kyle Negrito, ang isa sa mga pinakamagaling natin na setter, ay nakakuha naman ng 5 puntos. Kitang-kita naman natin na hindi lang si Kyle Negrito tumutok sa isang players or dalawang players. Halos karamihan ng star players ng nasabi nating Creamline Cool Smashers ay nabigyan niya nga ito ng scores. Ganito kagaling si Kyle Negrito mag-isip kung kanino niya talaga ibabato ang bola at sino ang magkakaroon ng maraming puntos. Halos karamihan kasi ay kalat na kalat talaga ang kanyang set. Si Lori Bernardo, ang middle blocker nila, ay nakakuha nga ng 7 points. Bagamat medyo mababa yan, at least lumaban naman itong si Lori Bernardo at nagkaroon siya ng score. At maging ang kanyang katandem na si Bea De Leon ay nagkaroon nga rin ng 7
na puntos. Ibig sabihin mga ka-sports natin dyan, talagang binibigyan rin sila ng bola ni Kyle Negrito. Halos kasi karamihan talaga ng mga star players ng Creamline ay meron talagang puntos, lalo na ang ating beautiful na si Michelle Gumabaw, kung saan nga ay kumana naman siya ng 14 points. Isa nga si Michelle Gumabaw sa talagang palaban pagdating sa loob ng court at sobra talagang lakas rin ng kanyang palo. Pero alam nyo ba na medyo na-off pa ngayon si Michelle Gumabaw, pero kitang-kita naman natin na kahit off si Michelle Gumabaw ay nagkaroon pa nga siya ng 14 points. At syempre hindi rin magpapahuli ang ating Darna Queen Gemma Galanza, ang ating outside spiker, na kung saan nakakuha naman siya ng 15 points at ginalingan naman talaga ni Maring Gemma sa kanyang laban. Kitang-kita naman natin na halos talagang kahit maraming error ang kanyang ka-teammates ay gumagawa pa rin ng paraan ang ating Queen J para nga mabuhayan ang kanilang team. Marami talagang paghuhugutan dito, gaya nga ng ating MB Fons, na kung saan si Bernadette Fons nga ang ating outside spikers ay nakakuha naman ng 17 puntos. Grabe rin talaga ang ating MB Fons, wala pa rin kupas. Speaking sa walang kupas, ang pagbabalik ng ating Phenom superstar Alyssa Valdez, kung saan naman ay talagang naging katulong naman ito ni Bernadette Fons, Gemma Galanza at ng ating beautiful Michelle Gumabaw, kung saan player of the game nga ang ating Alyssa Valdez na nakakuha rin ng 17 points. Sa kanyang pagbabalik talaga sa loob ng court ay marami talagang naghihiyawan. So dito pa lang kitang-kita talaga natin na ang Creamline Cool Smashers, halos karamihan ng kanilang star players, kahit sabihin natin na big name ang kanilang mga pangalan dito, ay hindi dito nakatutok lamang si Kyle Negrito sa isa o dalawa nga na star players. Halos lahat kasi ay pumupuntos. Ito ang sikreto ng Creamline Cool Smashers kung kaya sila palaging nananalo. Walang sapawan dito, walang angatan, lahat nagtutulungan, kung kaya kitang-kita naman natin na pagdating sa loob ng court ay talagang hirap na hirap ang ibang team. Meron naman silang pagkakataon nga na mapatiklop nila ang Creamline, pero bandang hulihan ay talagang iba pa rin ang maraming MVP. Pagdating sa kanilang laban sa 5th set ay hindi talaga matalo-talo ang Creamline. Sila talaga ang reyna pagdating nga sa 5th set. Kita natin na may pagkakataon naman sana na ang Thunderbirds na ang mananalo, pero inalat pa rin sila at ang Creamline pa rin ang nagwagi. Yan ang sekreto ng Creamline. Kahit maraming star players ay talagang meron nga silang teamwork. One family sila at hindi nga nagsasapawan at nagpapasikatan pagdating sa loob ng court. Kahit sabihin natin na wala nga kasama ngayon bilang top spikers pagdating sa Creamline or top scorer, pero kitang-kita natin na halos karamihan ng players sa Creamline ay talagang pumuntos at meron score. Yan ang sikreto ng Creamline, kaya sila ay palaging panalo. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ka mauli sa lahat ng issue pagdating sa larang sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.